paalala para sa mga household employer. Alinsunod sa Batas Kasambahay at Social Security Act of 2018, legal na obligasyon ng isang responsableng household employer na mag-register sa SSS, mag-report at mag-remit ng tamang kontribusyon ng kanilang kasambahay. Sa SSS, secured ang kanilang future. Bukod sa 7 regular Social Security benefits, may dagdag benepisyo pang matatanggap mula sa employees' compensation. Kaya't ano pang hinihintay nyo? Iparehistro na ang inyong kasambahay. Para sa buong detalye, bisitahin ang www.sss.gov.ph o ang SSS social media accounts. Este el DXAS FEBC, de ustedes Radio Comunidad, ta serví para conectar gobierno, privado y mga miembro del comunidad. DXAS 1116, de ustedes Radio Comunidad. Ang oras sa buong Pilipinas, eksaktong 1:30 ng hapon. Ahensya de Konsensya, serbisyo publiko para sa iyo, ka-Pilipino. Isang mapagpalang araw sa lahat ng mga tumututok po sa atin dito sa mga programa ng 1116 DXAS, Your Community Radio. It's another opportune time this afternoon para tayo po ay makapagbigay ng iba't ibang impormasyon tungkol sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Siyempre, kayo po ay nakikinig sa programang Ahensya de Konsensya, ang programang nagsisilbing tulay ng komunidad at gobyerno. And of course, Thursday, Huwebes, SSS. Ako pang yung lingkod, sa servidor, sa barkada na Prabanal II. Ako pong Senior Communications Analyst ng Social Security System, Mindanao West Division. At ako po ang makakasama nyo sa isang oras serbisyo publiko dito lang po sa 1116 DXAS. Pag-uusapan natin ngayong hapon ang mga paraan, bakit, paano, kailan ng pagbabayad natin ng SSS contribution at mga loan repayments. Mahalagang bagay ito na tayo po ay may alam para sa ganon ay hindi po tayo mahirapan sa pag-claim ng mga benefits sa SSS. Okay? And of course, alam niyo naman, lahat naman ito ay pag-uusapan natin after we discuss what we have conducted locally here at SSS Mindanao West Division, na kung saan may 4 na sangay po tayo sa SSS Zamboanga, SSS Ipil, SSS Pagadian at SSS Dipolog. Okay? Yan po yung mga 4 na branch offices po natin. At meron din po tayong mga service offices dyan po sa Basilan, Holo, Tawi-Tawi, at sa West Coast part of Zamboanga City, yung Sambo Ecozone. Before we dwell, puntahan natin yung mga pag-usap-usapan ng mga ito. Rindi kita gracias con el mga vecinos barkada di aton, mga ciudadanos de Zamboanga. Kita uhi este tiempo na di aton na AM ban. Y también akal tamira kanaton na social media, particularmente na Facebook account del di aton na estasyon. Buenas tardes, ¿cómo es todo? Hola, el bueno el di aton mga siesta y merienda. Akal tan siesta, desperta ya, man merienda ya. Akal tan merienda,
Manchester ya para pwede tamen dali na otro. El prito saging o el dibusaw o si kosaman ali na dito yung mesa. Sa mga igsuon nato diha sa Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur ug Zamboanga del Norte, mayong hapon sa inyong tanan. Mayong ugto pod sa inyo ha. Mayong gabi pod. Ngano kay syempre online man ta karon, dili lang ta live sa radyo na ata sa Facebook. So posible pod na naminaw sa ato mga amigo nato, ato ang mga amigo, amiga anang gikan sa ato mga probinsya sa Zamboanga Peninsula pero naa na diha sa Canada, sa US, sa UK. Diba? At least naka-greet ko sa inyo ha. Okay? Or posible pod na nag-night shift mo, tulog mo karon, pero unya nag-replay mo sa ato ang programa. So sakto lang, nag-greet ko sa inyo ha. And mga tayo manggod nato doon, isab Basilan, Holoiban, Tawi-Tawi, magsukol kanyo. Bang ang kamo kagunhan na SSS, ang nakita mga ang makatabang kanyo mga office in SSS doon Isabela, Basilan, ang sab kita doon Bungaw, Tawi-Tawi ba na Holo. Okay? Mausap kang kagunahan, mga online nato yaon, naman jari ra kamo matto pa website sin SSS Matura kamo www.s.gov.ph. Subay sab kay ngatan yung username and password niyo. So pa makalupahan niyo yung mga username and password na matto na kamo pa office, Subay sab kamo magdasin mga ID niyo yaon, yung mga katas yaon na magpakita kay kamo tuod, bukod duga ing tao in miatto pa SSS. Okay? Anyway, kung kayo po ay may mga katanungan, may mga question, meron po kayong gustong makita o malaman tungkol sa inyong SSS o sa programa natin mismo dito sa Ahensya de Konsensya na kung saan ang SSS po ang naglilingkod, wag po kayong mahiya, wag po kayong mag-alanganin, basta wag nyo lang po ipakita sa publiko ang inyong mga personal na impormasyon. Pwede rin po kayong mag-text para makasiguro po kayo na private conversation po. Hindi po magkalat ang inyong mga concerns or mga information. Padala nyo po yan sa 0916-296-6625. Okay? Akal uno, sir. No? Okay po kayo? Akal no? Pwede rin po sa 0998-844-1410. So meron po tayong dalawang official text line na pwede nyo pong tawagan at pwede nyo rin pong textan. Okay? Textan at tawagan. Para ay real time, no? Pwede nating masagot 'yan, mabigyan po ng kasagutan ang inyong mga katanungan. And of course, dahil nabanggit na nga po natin na tayo ay live sa ating social media accounts, particular sa Facebook, iniimbitahan namin po kayo na i-search po ang 1116 DXS Your Community Radio. Paki-like na rin po yung ating page at pa-follow. At kung mapapansin nyo rin po na karamihan sa mga inilalabas natin sa programang ito ay may mga action photos or mga links or contents na nagmula rin po sa isang pahina ng SSS. While it is not yet an official social media page, I am vouching for it because ako po yung personal na nag-a-administer po nito. So pakihanap na rin po yung SSS information and announcement para sa mga daily dose of your SSS medicine. Okay? But before we go through sa topic natin ngayong hapon, pag-uusapan natin yung mga latest lang naman na kaganapan o yung mga hindi pa natin napag-usapan o hindi pa namin naibalita po sa inyo na kaganapan locally natin. So majority ng itong ipapakita natin ay conducted or participated by SSS Zamboanga Branch. Okay? Kamakailan lang, the SSS Zamboanga Branch conducted a Kaltas Collect Program Orientation dyan po sa Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology. So if you
are listening right now sa radyo, pwede nyong buksan po ang inyong Facebook account at tingnan din po yung ating mga content o kaya mismo dito mismo sa station na kung saan dito mismo sa Facebook page ng 1116 DXAS live naman tayo, ifa-flash natin no, yung mga makikita natin na mga action photos. Ang mga ipapalabas natin ay shared content. Okay? Uulitin natin, hindi natin to pag-aari. But these are publicly posted for all our consumption. Kaya tayo sinishare natin. And because these action photos are shared publicly, it goes to follow na okay ito i-share din sa iba. So makikita po ninyo yung venue no nung saan naganap itong orientation natin. Babasahin natin yung inilagay nilang content dito. The Social Security System conducted an orientation on the SSS Kasangga Collect Program or KCP for job order personnel, project-based staff, visiting lecturers, casual employees, and interested permanent and temporary employees of Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology or ZSCMST on February 13, 2026. Diyan po yan naganap sa audiovisual room po ng Akadim. The SSS KCP is an initiative that enables partner institutions. Okay, so marami, iba-ibang klase, mga institusyon, may academy, may mga departments, may mga local water districts, iba at mga barangay, LGU yan. To facilitate the collection and remittance of SSS contributions, ensuring that members, particularly those under non-regular employment arrangement, are properly covered and compliant with the social security policies. At tinutukoy dito yung mga walang GSIS. Yan yung target natin dahil wala silang protection na walang maibibigay na protection ang GSI sa kanila dahil hindi sila regular employees, papasok si SSS, no? So in addition to the program orientation, SSS representatives provided on-site services including membership registration and updating, contribution inquiries, SSS number applications, and assistance with SSS-related concerns. Siyempre, yung takbo ng programa natin in his welcome remarks, Vice President for Administration and Finance, Dr. Alvin C. Reyes, underscored the importance of understanding the benefits you are entitled to, the protection available for you, and the rights you hold as valued members of this institution, encouraging participants to take full advantage of the information shared during the session. Okay? Then, noong February 13 din, on the same day, ang SSS naman po, Zamboanga Branch, ay nagpadala din ng kanyang representative para umaten. Teka, tama ba? February... tama. Para umaten po nung tinatawag natin na turnover na mga individual livelihood projects. Okay? So, itong concern dito is, ang focus dito is hindi po academe tulad nung sa fisheries kanina, kundi it's a private cooperative. No? So, may turnover of individual livelihood projects po tayo na naganap na kung saan ay naging na witness po natin ito, no? Yung kanina kung makikita niyo po yung mga action photo si Papsi yun, si Paul Dominic Cruz. Tapos itong sa turnover naman ng mga livelihood projects, ang pinadala natin diyan ay si Richard Kulahara. Okay, basahin natin yung isinulat nilang content dito. The turnover of individual livelihood projects benefiting 16 MEMCO members from various barangays was successfully conducted on February 13, 2026. The activity was spearheaded by MED's Department on Micro Entrepreneurs Multipurpose Cooperative or yung MEMCO nga. The accredited co-partner of DOLE or the Department of Labor and Employment.
The program was graced by DOLE representatives, etc., etc. Tapos nandiyan din ang punong barangay, Mark Anthony A. Saavedra, DTI representative. Nandiyan din, of course, ang binanggit ko sa SSS si Richard Kulahara. Kasama din nila dyan ang PhilHealth, PSA, at saka sa Zamboanga City Disaster Risk Reduction and Management Office. The event was highlighted by the welcome remarks of MEMCO CEO Eleanor Santiago Dillena with the presence of Melodina A. Erica and Area 1 Manager Erwin B. Dumagay. This initiative underscores MEMCO's role as DOLE's accredited co-partner in empowering members through sustainable livelihood support, strengthening economic resilience, and promoting inclusive community development. Okay? Kasi tayo naman sa SSS, nagsusupport tayo ng mga cooperative, no? May mga co-ops tayo na partner din ng SSS, isa na rito yan. At we show support, no? We also show support to the programs na kinakandak nila, no? This one is in partnership of DOLE, no? As mentioned. And finally, dinala po ng ito last month pa at lately ko lang to na nakita. Na naghanap kasi ako ng action photos during that time pero hindi ko makita, pero at least may natagpuan po ako. Ang hirap lang, no? Last January 23 na kung saan nagkaroon po ng SSS on-site service dyan po sa Barangay Mercedes. Okay? At pinadala natin dyan si Boss Luis Tubera Jr. Okay? So, dyan po sa Barangay Mercedes, pakita na natin maiilang action photos dyan na kung saan ay dinadala po natin yung ating serbisyo para mag-assist po tayo sa ating SS number verification, member registration and updates, pag-check ng mga contribution, at iba pa, no, na mga transaction na pwedeng gawin at tanggapin namin dahil dinala namin dyan yung ating e-wheels or yung SSS on wheels, no, na programa. Ibig sabihin, it acts as a moving office, no? Hindi mo kailangan pumunta sa opisina. Diyan mismo pag bumisit ang SSS, kami mismo ay lumalabas na isang maliit na mobile office that can cater your SS needs. Kaya nagpasalamat po ang Barangay Mercedes sa SSS for bringing the services closer to the community and to all employees who participated. Natural yan, no? Yung mga cases na gaya na ilang beses natin binabanggit, no? Yung mga far-flung areas, although hindi ay mga Benleo sa Mercedes, no? Pero na mga uban di aton, no, na LGU, na barangay local governments, mayorya tambien kanila tiyan sina mga inisyatibo, mga programa, mga proposito na kaya tambien sila sinti LD la mga konstituente kay tauhi sila LD ila reklamo, usa kita palabra reklamo, tauhi tambien sila LD ila mga request, kaya tambien sila kita oloroso kasi kay election. Diba, election kita ara no, este anyo tini kita election ara. Sino mang kamali, no? November ba, October ba? Oh. Syempre ang sinase, ara pa lang, diba, oloroso to. Igo lang masita enemora, no? Syempre hindi to anda enemora chichi o dityo kara, no? Pero si after si contest hindi atan toothbrush, hindi atan banya. De short lang ta kami na, di ba? Kaya Pons, no? Pero esekal tayo enemora pa lang to dito yung mga konstituente. Dali ka tumira, mapursa to, no? Libay ko na SS akin na di miyo, barangay hall. Hindi tablaan sina namin. Style ba, no? Mas mindset di aton aram, bonito kay if you'd like to serve your community, un manera, usa to kunal SSS. Na kami na SSS, masinsabi kami na pwede man si anda na opisina, mga miyembro di aton. Because we were invited, because we have the means, and because we are looking forward to teach, to educate our members on how to utilize the online services, and we understand the situation na hindi todo ay pwede anda na opisina por causa na falta el ora, no hay pondo, no hay quien tabi siya la casa, na bata, no mucho rason. Kami mismo, we are willing to do that.
Okay? I'm not taking offense, or I'm not extending offense, o hindi tatira, no? Kung ano yung mga politiko. Masin antes patabla yun, no? Kung gusto nyong maging mabango, kay ablay nga yung mismo yung abla antes. Siyo kore, ito sinabi ko yan, no? Sa mga, kung ako ay tatakbo bilang kapitan, kagawad, o kosaman, usagat yo ese plataforma na pwede mira el dimi konstituente na sabi yo, akorda sila kumigo. And that is providing social security kanila. Especially akil mga noy pa sa ka-SS number, abla katyo, Neng, Noy, Tay, Nay, kumuha po kayo ng SSS, magbayad po kayo kasi yan po ay isang programa na kung saan hindi po kayo iiwan kung kayo ay ginipit na or nagipit o kayo nahirapan na. Provide those avenues to your constituent. Saluda sa kantigo. Abla yo klaro. Kasi kaysa naman yung palaging dali lang to Ezekiel oportunidad para abla kita kan mga tantupad, no purpose, no talyaman se, establish naman se, but those stuff are just kusa pascal isang kahig usang tuka, di ba? After that, nay maya, no? Si kosa sila kome, pwede sila bare, akel. Pero you provide them with social security, lifetime. Kaya retiree pensioner, ta pwede receive mga maternity benefit, si emperma sickness benefit, which is mas importante, no, na bida del di aton mga miyembro, no? Okay? Now we have 10 minutes, antes man alas 2 del tarde. Sisimulan na natin yung topic natin about the SSS payments, no, whether these are contributions or these are loan repayments. Mahalaga na alam nyo po, mahalaga na alam nyo po yung ano ang importansya nito sa atin. Okay? Kaya sisimulan natin sa yung mga basic questions, no? Basic questions. Okay? May hinahanap lang ako dito para hindi lang tangkon niya kasi termbes mi ohos, no? Ay nako. Pares talibay antipara. Okay? So, una sa lahat, bakit natin kailangan magbayad ng ating SSS contributions? Okay? Bakit din kailangan bayaran yung ating inutang sa SSS? Okay? So, una sa lahat, yung contributions po kasi natin sa SSS, this will form the basis of the computation for the benefits that we will receive in the future. Ito rin po yung magiging basihan kung qualified ba kayo mag-retire, qualified ba kayo mag-loan, qualified ba kayo mag-sickness, mag-disability. Ito rin po yung dahilan kung bakit kahit kayo po ay namatay na, ay may nakukuha pang benepisyo yung inyong mga beneficiary o mga mahal sa buhay. Okay? Kailangan nyo ring bayaran ang inyong mga inutang sa SSS dahil kung hindi nyo binayaran on time, it will incur additional penalty at interest. Ay, okay lang, Kel, sir? Hindi okay yun. Hindi okay yun. Dahil kapag ito ay pinabayaan ninyo, yung inyong mga utang sa SS hindi nabayaran on time, those incurred interest and penalty, plus of course that principal, will be deducted from the proceeds of your future final benefits like retirement or the death. So, mas masakit yun. Mas malaki ang ma-deduct, maliit na lang ang makukuha. Minsan wala pa dahil sa sobrang laki ng inutang. Okay? So, kailan ba dapat magbayad ng mga SSS payments? Categorically, una sa lahat, may mga payments na nangyayari through individual or through your employer, no? Ang employer naman, ang contributions para sa isang buwan ay dapat bayaran on or before the last day of the month following the applicable month.
So, sa susunod na buwan, bago matapos yung susunod na buwan, dapat nabayaran na yon. Kunyari, alimbawa, no, you are trying to pay for the monthly contribution for the month of March 2026. So, dapat, bago matapos ang April 30, 2026, nabayaran mo na yan. Okay? Ganon din para sa mga self-employed, voluntary, non-working spouse at household employers. May mga due date sila na kung saan the following month, no? Pero may ibang option naman na quarterly, which madalas yan po yung binabayad ng ating mga self-employed at voluntary workers, no? Mga OFW, medyo may leeway tayo dyan, no? Anytime within the year, you can pay any number of months. Even matapos na ang buong taon ng 2026, pagdating ng January 2027, you can still pay the last quarter of 2026. Pero, we do not advise na antayin mo na yan. Kaya, pwede kita abla kung kumokalkose pa sa mga previous years na kung saan yung last day of January 31 or 30 ata yun, parang nagkaroon ng offline, hindi lang sa SS sa entire country, parang nagkaloko-loko, no, yung internet. So talagang nahirapan, no? Walang reason na hindi pwede kasi ang sabi namin, pwede naman yung bayaran nung January 5, January 12, or December. Bakit inantay mo pa yung last day? Yung mga ganon, no? So yan, yan ang mahalaga. Dapat mabayaran po ninyo. Tapos ang loan amortizations ay due din on or before the last day of the month following the applicable month. Ngayon, kung ang due date ay tumapat sa weekend o holiday, pwede magbayad sa next working day na walang penalty. Okay? So, kaklaruhin natin yan, Ngayon, okay? Kanina may pinaipadala po ako. Ipa-flash na lang natin siguro yung mga action photos dyan. At saka yung pwede natin i-flash yung isang listahan ng mga SSS accredited collecting partners natin. As per Social Security System Circular 2025-010, no? Ito pong mga SSS accredited collecting partners po natin ay accredited from August 22, 2025 hanggang December 31st, 2026. Ang listahan na yan, actually, ay pwede nyo namang hanapin dyan po mismo sa circular na nabanggit po natin. But because we are discussing this live on air, yung mga iba po hindi nakakakita dahil nakikinig lang, pwede ko namang banggitin, no? Iisa-isahin natin. So, base sa circular na ito, meron tayong paraan magbayad through BankNet Incorporated. Meron naman through our collecting partners website. Pwede rin sa mga collecting partners mobile app. At pwede rin sa mga over-the-counter na mga payment partners natin, no? And there are options to pay electronically through the SSS mobile app. Pero doon, pag dyan sa mobile app, ililink po kayo niyan. At sa SSS website. Okay? Yan po ay mahalaga dahil if you do not want to go to our office, you can visit or check out or you go to the electronic facilities of these partners, SSS accredited collecting partners namin. Okay? Bibilisan ko yung aking pag-announce nito, pagbasa. Pero bago niyan, makikibalita tayo. Oy, nandiyan pala si Sister Mife. Ma'am, oy, good afternoon, Sir Nap. Oy, good afternoon. Bago ako pumunta dito, mainit-init pero makulimlim. Si man-ulan man, Lord, akil laligay na kasa. No? Motor lang kita. Okay? So, under sa BankNet Incorporated, bibilisan lang natin. Kung hindi inabutan ng alas 2, edi okay lang. Okay, partners natin to. We're not promoting or patronizing one. Pantay-pantay ang tratamento di ato naki. Asia United Bank Corp, Bank of Commerce, BDO Unibank, China Banking Corp, Citibank,
CTBC Bank, Deutsche Bank AG, East West Banking Corp, Metropolitan Bank and Trust Company, MUFG Bank, Philippine Bank of Communication, PNB, Philippine Trust Company, Philippine Veterans Bank, Rizal Commercial Banking Corp, Standard Charter Bank. Okay? Under sa BankNet. Okay? So kung meron pa kayong access dyan sa BankNet, yan ay pwede nyong pwede kayong magbayad through these banks, no? Para sa mga collecting partners naman na website nila, nandyan po yung AltPayNet Corp, BPI, CIS Bayad Center, Land Bank of the Philippines, MYEG Philippines, Security Bank Corp, Union Bank of the Philippines. Paggamit naman ang mga collecting partners mobile app, meron po sa AltPay Corp, CIS Bayad Center, Security Bank Corp, Union Bank of the Philippines, at Ventaha International Corp. Okay? Pag over-the-counter naman, ibig sabihin physically you have to be there to entrust them your money. Aside from sa SSS Tellering Services, meron po tayo sa Asia United Bank, Bank of Commerce, Bank One Savings Corp, CIS Bayad Center, East West Rural Bank, Electronic Commercial Payment, ECPay, Gateway Rural Bank, Partner Rural Bank sa Cotabato, Philippine Business Bank, dyan po sa, yan tinatawag na A-Savings Bank, PNB, Pinoy Express Hatid Padala Services, Rang-I Bank Incorporated, Rizal Commercial Banking Corp, Rural Bank of Hindang, Rural Bank of Lanuza, SM Mart, okay, Union Bank of the Philippines, Universal Storefront Services Corp, Bentaha International, Zambales Rural Bank, okay? At yung iba doon, yung nabanggit ko na sa mobile app natin sa website. Now, meron din po tayo sa USSC, okay, or Western Union. Meron po dyan sa akin na Sambuanga, Taliselocao na Yubenko Putik, na Southway Square, na La Purisima, Pranting Metro Bank, na Santa Maria beside Cecil's Pharmacy, Ina KCC Mall, no? And of course, Chenikita Akil Pera Hub, no? Siguro later, Kuya Fons, akil mga otro photos, Chenikita, manflash kita kay actual gat akil, no? Yasa kayo, na di aton opisina, no? Anyway, ang oras saktong 2:00 ng hapon. Okay? Pagpapatuloy po natin ang ating usap-usapan pagkatapos ng ilang paalala at magbabalik po ang ahensya de konsensya. Kasi hindi tayo makakasiguro kung may technical difficulties. Sasenyasan lang po tayo ni Kuya Pons. Kailangan natin ng konting monitoring para sa ating AM frequency. Kung kayo po ay gusto pa rin na bumisita ng opisina ng SSS, sa ngayon nandiyan na po tayo sa City Mall Tetuan. Okay? Sa mga gusto namang bumisita sa SSS sa iba pang probinsya, meron po tayo sa Zamboanga del Sur, dyan po sa Pagadian City. Meron po tayo sa Zamboanga del Norte, dyan po sa Dipolog City. At sa munisipyo ng Ipil, okay, dyan po sa Zamboanga, Sibugay, no? O, niya pa man kita, Fons, no? Takwari kita. O, sige, diretso-diretso na lang siguro natin para mas maayos. Kasi baka naman kulangin na tulad last week. Last week, kung kayo po ay nakinig, Jennifer ko sa paramang kwento about the activities held or conducted alyan na main office, no? Especially on the PCO. May manada man yung kwento kay Largo, kay Tiempo. Hindi po tayo nakapagkwentuhan. Kaya naubos, panay local activities ang napag-usapan po natin. Anyway, kayo po pa rin sa mga late-in tuners, kayo pa rin po ay nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio. Kasama nyo pa rin ang inyong barkada, sa servidor, na Prabanal de Secan, ang Senior Communications Analyst ng SSS Mindanao West Division. Kung
Kung may mga katanungan po kayo, may mga question tungkol sa ating pinag-usapan o personal na transaction sa SSS, huwag nyo pong ikahiya na padalhan po kami ng direct message or private message o kaya mag-text sa 0916-296-6625. Okay? So, sa madaling salita, if you communicate with us directly, we can monitor that. We can respond to it, no? In real time. Pero kung tapos na yung programa natin, tapos may naalala po kayo, may nabalitaan kayo, teka, nagpo-programa ang SSS sa 11:16. Baka pwedeng makisuyo. Padalhan nyo po ang ating estasyon para naman sila ay mag-message sa akin. Madalas natin ginagawa yan. Tinutulungan natin behind the scene. No need for us to announce it during any of their programs. Continue lang no? Pero yun na nga, ginagawa natin dito is that I reply to one of the staff, whoever is monitoring the group chat. Tapos sila mismo na yung nagko-communicate. No? Yun ay paraan ko na maibalik yung tiwala na ibinigay po sa atin na magprograma dito dahil public service naman po talaga, no, yung ating gustong ipakita, no, gusto nating dalhin, no, aside from the spiritual growth that I share, gusto ko rin makatulong dahil trabaho ko po itong nagpapakain sa akin, yung trabaho natin bilang spokesperson, information officer ng SSS. So welcome na welcome. Kahit tanungin nyo po sa mga kakilala natin sa media, maskin de noche, talyama kumigo, ta-contesta kita. El tan lisod lang gali iyo, contesta, akal tan shower ya, taban niya. No? Akal lang el tempo. Baka siguro to, lahat tayo guilty, di ba? Maskin sintaw kita na trono, no? Pero tagara sa takome, taagara bata, di ba? Tamira tibel, tagara pa cellphone, chenebes, 2 cellphone pa gani, no? Majority of us are guilty of that, no? Maski na iglesia, no? O praise and worship, taga cellphone. Guilty sometimes, di ba? Minsan tangkwento el pastor na sina kabar ya pwede ito. Abla. Okay, hindi pa pala yung topic. Check ya anay. Esconde namin. Check ya si Aligaya el parcel. man mute pero tan monitor tan text talama. Guilty, no, guilty, no? Patawarin tayo, no, dahil tayo tao na, but we can improve on that, no? Pero syempre, hindi ko sinasabing perfect tayo. Naalala lang natin, no? Pinasok ni squeeze in ko lang yan. Okay? Now, teka, nasaan ba? Yun, ipagpatuloy pa rin natin yung topic kasi na pinag-uusapan natin about SSS payments. At mahalaga na alam nyo kung bakit tayo magbabayad ng ating SS contribution at loan repayments natin, no? Contribution because it will form the basis for our benefits in the future. Tapos yung loan kailangan mong bayaran para hindi ito mag-incur ng penalty at interest para magiging deduction in the future. Tapos pinag-usapan natin saan tayo pwede magbayad. Kung nalito po kayo, balikan nyo po. Circular SS 2025-010. Now, we are flashing right now yung itsura po ng ating tellering facilities dito po sa SSS Zamboanga branch. Okay? Nakaplastar nga dyan yung Pera Hub para yung mga payors natin, syempre, sintaw sila, lego dali simira, sintaw sila sina. Na pensamento ko dila, tarda makat ka na lamang dito numero, Natalia kal plastar ko, on dito pwede paga, pwede kayong pumunta dito, pwede kayong mag-online dito, ganyan. So, it is already educating you silently. Okay? Tapos, kung sakali naman kayo ay bibisita sa opisina, may mapapansin po kayo, bibigyan po kayo ng form na dapat yan po ay iaabot ninyo doon sa tellering facilities natin para mas mabilis yung transaksyon. Ibig sabihin, dapat meron po kayo maisusulat dyan na PRN or Payment Reference Number. Dyan po tayo pupunta doon sa ika-4 natin na concern on how to pay. So, kailangan every time you pay your contributions or your loan, dapat magge-generate po kayo ng Payment Reference Number. Okay? Tandaan magkaiba po ang PRN ng contribution at loan. Generate this one using your my.sss account o kaya naman sa SSS mobile app. Pwede rin dyan mismo sa opisina natin. Pag pumasok po kayo,
maghingi po kayo ng number para sa pila ninyo. Tapos, tatanungin kayo ng ating person in charge doon kung ano yan, sir, ma'am, Chenya to payment reference number or not. Kung meron, diretso ka na. Kung wala, ililipat po kayo doon sa isang section na kung saan magbibigay po kami ng PRN ninyo. Okay? So, you can pay through our accredited channels, hindi lang po dyan sa nabanggit ko. Okay, gaya na nabanggit ko sa mga accredited bank, online banking, payment centers, mga authorized digital facilities. Tapos, kung kayo po ay successful na nagbayad, whether over-the-counter or digital, keep the proof. Iskondese. Si papel man, si orato, si esconde. Pero letra tatu. Si online pago tamin, majority of the time, it is kept digitally. No? You can still make a screenshot, save it to a secured folder, no, para may reference kayo in the future, no? Tapos dahil iniimbitahan naman namin kayo na online, mandatory na 'yan, mag-online. Ayaw jud kalimot, na kung nagbayad ka sa SSS, gihatag naman nimo imong bayad, ang imong kwarta. Human hatagan na pud kag ebidensya kay nadawat og na-process ang imong ang contribution o kag loan. Inyo haning i-check online sa inyong account. Tinuod ba na ako ang bayad ni sulod na ni post na ba? Nag-reflect na ba sa ako ang record? Mahalaga 'yan, okay? Kasi bakit ko sinasabi 'yan? Kasi what if mali yung PRN na ina-type ninyo, na inaisulat nyo? Baka sa ibang tao 'yan. Kasi nakiusap kayo sa isang fixer. Fixer wise. Ya dali dis yung PRN. Ya pagato, ya gindanaot. Yun po yung dapat nyong ingatan. Kaya mahalaga na chine-check ninyo. I-check ya kayo. Malisod ya kayo. Antara-traka to na mga coffee shop, no? Kaya no sabi to. Pwede naman diretso sa opisina ng SSS. So, isa sa mga pwedeng maging hindi naman siya solution na hindi mangyari. Kasi nangyari na. Isa naman sa paraan na ma-monitor niya yan talaga is after you pay, you check online. Okay? Through your mobile app or through the website, no? Para safe po kayo. Na doon pa lang pwede niyo ireklamo, ma'am, sir, ito ba't hindi pumasok, bla 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 bla. 'Di ba? Okay? Now, isa naman sa mga check natin. Tapos na tayo. Okay, basta may katanungan kayo sa S-Payments, yan po yung kailangan nyong malaman. Yung bakit, kailan, saan, at papaano. Tandaan nyo po yan. Okay? Mga concerns about SSS Payments. At hindi ito dapat itago. Dapat i-share nyo ito sa lahat ng kilala ninyo para mainggan nyo naman sila. Then we'll talk about the activities conducted in the main office, particularly by our very own PCO, na kung saan ay hindi lang po local, kundi meron ding international. Okay? Sisilipin natin dito, para hindi ako magkamali. Okay. Bago kami pumunta ng Olutanga, actually nung the day we went to Ipil, kasi the following day yung papunta kaming Olutanga, may naipost si Philippine Social Security System Facebook page, official Facebook page, para official my SSSPH po ang itatype nyo. Para sure po ko yung tama ang branding, tama yung lalabas na mga links or mga accounts. May naipost po kami last January 26 tungkol sa bagong inisyatibo or programa na, sabihin na natin, ng SSS on the medical side. Okay? The SSS Diliman branch hosted the soft launch of the pambansang botika at bakuna para sa mamamayan last January 26, 2026 in partnership with the Philippine Pharma Procurement Incorporated or PPPI. The pambansang botika aims to provide affordable medicines and vaccines to SSS members,
their dependents, and the general public, supporting the national goal of accessible healthcare. Okay? So kung makikita niyo po yung mga action photos natin, marami tayong mga key personalities dyan, no? The event was graced by SSS President and CEO Robert Joseph Montes Declaro, PPPI President and Chief Executive Officer Maria Blanca Kim Lokin, PhilHealth Vice President for Corporate Affairs Walter Bacareza, and MedExpress President Joel Adrian Javier. Tapos si SSS EV Elvira Alcantara Resare, other SS executive and partner agencies including Unilab, GCash, and Maya were also present during the event. This initiative reflects the SSS ongoing commitment together with its partners to enhance the accessibility of healthcare services and essential medicine for the Filipino people, no? Well, majority of us siguro magtatanong, pati yan sir, pinasok na ng SSS, 'di ba? Kasi we are more on the cash incentive or cash benefit replacing income loss, no? Yung 7 benefits, maternity, sickness, disability, unemployment, retirement, funeral and death, 'di ba? Bakit ito pinasok na namin ngayon? Ngayon, nabanggit doon this is part of our initiative, no, para ma-extend din, no, yung serbisyo ng SSS toward healthcare. And may mga nagtanong na kasi interested sa ganitong klaseng mga programa, no? And we will be providing, no, more updates regarding kung paano ito, saan pa ba ito i-launch in the future, no? Kaya yung mga nakabasa ng ating balita o nakapakinig sa ating pinag-usapan ngayong hapon, siguro in the near future we will discuss it once in a while. Okay? Now, mabilisan lang, pwede ba ito kal miracle video DS? Chinekal yan link ali, chinekal video, chine ba? Akal del the World Economic Forum. Chine si uno video ali kaya phones. Sige lang, buska lang to. Sinoy. Basta ese mga content na World Economic Forum. Chine si video si President daw mga 54 seconds lang na mahanap nyo po yun sa Philippine Social Security System Facebook page. May suggestion siguro Sir Fons, after yayo man extra na transition, man play lang kal kita daw kwan lang mangkel, no, later part pa man, no. Parang mensahe lang yun ni PCO doon sa naganap na World Economic Forum. But babasahin ko yung naka-post po sa aming Facebook page na kung saan yung 2 days na activities ay naganap. Isa-summarize na lang po natin ito. Okay? Sabi po dito, the Social Security System or SSS, mantamsap lang ito kung Kuya Fon, si pwede ito miracle video ha. Miya to. 56 seconds lang. The SSS joined the government delegation at the Invest Philippines Business Pavilion at the World Economic Forum or WEF in Davos, marking the first time that the Philippines hosted a country pavilion in the annual gathering of global leaders. Global, hindi ang local lang. At the same time, SSS top management shared insights on artificial intelligence, fintech, and pension funds as drivers of long-term growth during the WEF panel sessions. Gaya ng sabi ko, 2 araw yan, no? On day 1, in the session titled Harnessing AI-Enabled Fintech in Emerging Markets, SSS PCO Declaro shared how AI can become a practical tool to enhance service delivery and decision-making when anchored on transparency, governance, and SSS core mandate of providing meaningful protection to its members and their families. Okay? Yan yung unang araw. Parang ang dali lang, no? Daw, day 2 yan, no? Mahaba yan. Daming discussion yan. Daming sharing dyan.
On day 2, PCO Declaro and Commissioner Victor Alfonso A. Limlingan Jr. took part in discussions on pension funds as anchors of growth and shifting from projects to platforms, with both sessions highlighting disciplined investment strategies and strong institutional governance that support long-term value creations. Okay? These engagements reflected President Ferdinand R. Marcos Jr.'s message at the WEF and Invest Philippines Investment Forums on positioning the Philippines as open to partnerships, ready to innovate, and ready to compete. Meanwhile, Ambassador Bernard Faustino Lamadrid D. stressed the value of the Philippines being present and engaged in global platform. Finally, through its participation in the WEF and other global conferences, the SSS reaffirmed its role as a responsible, forward-looking public pension fund supporting national development while safeguarding members' welfare across generations. Okay? And yan, bottom line, ang SSS, leaderships, and whatever na pwede nating i-offer, yung leadership natin, dinadala yan sa mga gayang conferences. We share that. Tapos tayo naman kukuha tayo ng mga idea from other Social Security Administration about AI, about financial investment. Ganon yan, no? Sharing yan para maging successful pagbalik natin, pagbalik sa kanilang kanya-kanyang mga bansa. Okay? So, successful tayo sa endeavor na ito. Okay? At paalala lang, annual confirmation of pensioners. Okay? Huwag kalimutan. Ang daming pumunta sa akin doon. Nakalimutan nila. Sir Napen, sabi yun, ang sinap sabi ko naman, grabe naman. Lagi na nating ina-announce yan. Un anyo lang Olpida pa kayo. Hindi naman yan palaging kada buwan, ha? During the birth month of the member, please comply with the annual confirmation of pensioners. Tapos iwas please sa pagtanggap ng mga tawag or entertaining their calls or any communication, whether these are text messages, email, group chats, or live chat, private posts, o about assistance extended to you because you need something from the SSS or you need something done. Ayaw mo pupunta ng opisina, ayaw mong mag-online, pero gusto mo yung online mo, doon ka sa Pixer. Kaya kayo ay nai-scam. Iwasan yan. May tumatawag, may nagte-text, may nagbo-voice message. I-report nyo po sa SSS, i-report nyo po sa NBI, i-report nyo sa PNP, Cybercrime Unit, or kung saan man na pwede naming masabay-sabay lahat ng mga ebidensya para matrace itong mga scammer na ito. Okay? Ganon din, hindi lang SS kundi ang partner natin sa RCBC. Ingat po sa scam, mga kadiskartek, yung mga kumukuha po ng mga may SSS card, no? Marami rin, maraming mga nagte-take advantage sa estilo ng online at paggamit ng mga OTP, hinihingi, no? So please iwasan niya. Kung sakaling nagpatulong po kayo, natandaan niyo nagpatulong kayo sa isang coffee shop, hingi na kayo tulong sa inyong mga pamilya, yung kamag-anak, palitan niyo agad yung mga password. Okay? Kasi hindi natin alam, yung mga password nyo pala ay itinago nung mga Pixer na yan at sila mismo ang gagamit niyan pag gusto nila mag-transfer ng kanilang mga account. Okay? Gaya ng nasabi ko po, after po natin mag-extra ay ifa-flash natin yung video recording ni PCO Declaro para maganda naman, may konting pagkaiba naman yung ating programa sa Ahensya de Konsensya. Kaya dyan, pinapasalamatan natin lahat ng bumubuo ng 1116 DXAS. Unang-una sa lahat, ang ating magiting at ang ating very supportive technician, Radio Tech, na si Kuya Pons. At of course, nandyan din sa kabila si Kuya Meng, nakikinig sa mga ino-offer sa atin. Kasama po kami ng mga
healthcare, no, mga HMO, no, mga tawag diyan parang sa SSS, no, yung mga insurances, no, na mahalaga na meron po tayo para protehido ta, no, na in tal caso tiyan ng mga impairmentan. Ganon din po sa Namando del Station Manager Pastor Eman, no? Salamat pa sa pagtitiwala niyo po sa SSS na kami ay narito kada linggo, God willing, yung at absent. Isang oras, pero sulit. Okay? So, din kay Ma'am Dang, sa lahat ng bumubuo, thank you very much. Huwag po kayong alis. Again, Doctors Online, ang susunod po. At baka makalimutan ko, minomonitor din pala ako ni Ma'am Irene Laksamana, ang aking big boss sa Western Mindanao Division. Ay, tamira ka. Actually, hindi siya ang nanonood. Ang kanyang minamahal na asawa. Tapos yun ang nagsasabi, Talia sinap ng programa. Sir, good afternoon din po sa inyo. At of course, sa ating Zamboanga Branch Acting Head, Attorney Jacinto Filisarta. Sa mga kaibigan po natin, kasamahan natin sa Media Affairs Department at sa Public Affairs Special Division, magandang hapon, mabuting araw po sa inyong lahat. Again, magkarinigan muli tayo sa Ahensya de Konsensya tuwing 1:30 ng hapon mula Lunes hanggang Biyernes. Ang Ahensya de Konsensya ay kasama ninyo sa pagtataguyod ng tapat at mahusay na serbisyo publiko. Ako po ang inyong lingkod, Deses Servidor, Deses Barkada, Naprabanal Diseca ng Senior Communications Analyst ng SSS Mindanao West Division na laging nagpapaalala, laging nagsasabi, huwag nyo pong kalimutan, laging tandaan, basta Huwebes, SSS. Bye-bye and God bless. Peace. For institutions like SSS, sustainability is about trust and continuity. Our role is to make sure that social protection system remains strong, not just today, but from decades from now. That means adapting to economic change, demographic shifts, and climate risks that affect workers and their families. Being part of global conversations like Davos. For institutions like SSS, sustainability is about trust and continuity. Our role is to make sure that social protection system remains strong, not just today, but from decades from now. That means adapting to economic change, demographic shifts, and climate risks that affect workers and their families. Being part of global conversations like Davos. Inyong napakinggan ang Allows us programa to learn. Inyong napakinggan ang programang Ahensya de Konsensya. Para sa mga katanungan, mensahe o suhestyon, mag-text o tumawag sa 0916-296-6625. Bilang mga mananampalataya,
Ano ang dapat nating panuntunan sa pakikitungo sa kapwa? As disciples of the Lord Jesus Christ, we are called to share the gospel to everyone, including